GMRC Grade 1 Quarter 1 Week 2 Day 2 Pagkakaroon ng sariling kaibigan. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang pagkakaroon ng sariling kaibigan. Ito ay mula sa matatag curriculum. Layunin. Nasasabi ang mga wastong paraan sa pakikipagkaibigan. Naipapaliwanag na ang pagkakaroon ng kaibigan ay ang pagtanggap ng pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao. Nakapagpapahayag ng mga wastong paraan ng pagkakaibigan. Halimbawa, paggamit ng magagalang na pananalita, pag-unawa sa pagkakaiba-iba, at wastong pagtawag sa pangalan. At naipakikita ang pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa araling ito ay inaasahan na maipaliwanag ninyo na ang pagkakaroon ng kaibigan ay ang pagtanggap ng pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao. Kahapon ay pinag-aralan natin ang mga paraan upang magkaroon ng kaibigan. Ngayon naman ay ating pag-aralan na ang pagkakaroon ng kaibigan ay ang pagtanggap ng pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Ang unang set ng larawan ay nagpapakita ng iba't ibang pangkat etniko, gaya ng Ita, Igorot, at Muslim. Ang pangalawang set ng larawan naman ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng kapansanan. Upang mas maunawaan ninyo ang ating aralin, ay ating pag-aralan ang kahulugan ng bawat salita. May kapansanan. Ito ay tumutukoy sa isang taong may pisikal, mental, intelektual, o nangangailangan ng tulong na maaaring makaapekto sa kanyang kakayahang ganap na makilahok sa mga gawain sa lipunan katulad ng ibang tao. Katutubo. Ang anumang pangkat etnikong mga tao na naninirahan sa isang rehiyon kung saan mayroon silang pinakaunang kilalang koneksyon pangkasaysayan. Hijab. Suot na belo o takip sa ulo ng mga babaeng Muslim. Ramadan. Ika-9 na buwan sa kalendaryo ng mga Muslim. Halos puro pagdarasal at pagbabasa ng Quran ang ginagawa ng mga Muslim sa panahong ito. Para sa pagsisimula ng ating aralin, basahin ang kwento ng tatlong magkakaibigan na magkakaiba ang paniniwala at sitwasyon ng buhay, ngunit sila ay magkakasundo. Ang pamagat ng ating kwento ay We Are Best Friends. Ito ay isinulat ng inyong lingkod. May tatlong magkakaibigan na nag-aaral sa mababang paaralan ng Iba Zambales. Sila ay sina Krista, Benjo at Mika. Nais ko sanang sumali sa paligsahan ng pag-awit, ngunit nahihiya ako dahil sa aking kapansanan. Wika ni Mika. Huwag kang mahiya, Mika. Sumali ka lamang at nandito kami ni Benjo upang suportahan ka. Hindi hadlang ang iyong kapansanan upang hindi mo ipakita ang iyong talento. Wika naman ni Krista. Tama si Krista. Dapat ay huwag mong ikahiya ang iyong kapansanan. May karapatan kang magpakita ng galing. Minsan rin akong nawala ng kumpiyansa sa aking sarili dahil isa akong Ita na may maitim na balat. Ngunit salamat sa inyong dalawa na laging nagbibigay sa akin ng pag-asa na maging normal na tao at hindi dapat ikahiya ang aking kinagisnan at kulay ng balat. Wika naman ni Benjo. Kaya nga, anuman ang ating pagkakaiba o pagkakapareho, ay naroon dapat ang respeto at pagtanggap ng bawat isa. We are best friends, wika ni Krista.
Naibigan niyo ba ang aking kwento, mga bata? Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Unang katanungan, ano ang pangalan ng magkakaibigan? Tama! Sila ay sina Krista, Benjo at Mika. Pangalawang bilang, bakit nahihiya si Mika na sumali sa paligsahan? Tama! Nahihiya si Mika na sumali sa paligsahan sapagkat siya ay may kapansanan. Pangatlong tanong, anong uri ng katutubo si Benjo? Tama! Si Benjo ay isang ita. Pang-apat, naipakita ba ng tatlong bata ang respeto sa kanilang pagkakaiba sa papaanong paraan? Opo, naipakita ng tatlong bata ang respeto sa kanilang pagkakaiba sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang suporta at pagmamahal sa bawat isa bilang magkakaibigan. At panglima, ikaw, may kaibigan ka rin ba? Paano mo siya iginagalang? Narito ang aking halimbawang sagot. Iginagalang ko siya anuman ang paniniwala o sitwasyon niya sa buhay. Dapat natanggap ng magkakaibigan ang kanilang pagkakaiba at paniniwala. Isa ito sa mga pundasyon ng matatag at tunay na pagkakaibigan. Sa isang pagkakaibigan, mahalagang may respeto, pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Kahit may magkaibang pananaw sa relihiyon, may kakaibang anyo, may kapansanan, ugali o paniniwala. Hanggat maaari, ay huwag silang pagtawanan o kutyain sa kanilang kapansanan o kakaibang anyo. Iwasan ang pagsasalita ng masasakit sa kaibigan dahil sa kanilang pananampalataya o paniniwala. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat ang tama kung ang sinasabi sa pangungusap ay tama at mali kung ang sinasabi sa pangungusap ay mali. Unang bilang. Ang kapansanan ay malaking hadlang sa magkakaibigan. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay mali. Pangalawa, anuman ang pisikal na anyo, ito ay hindi hadlang sa pagkakaibigan. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ang pagkakaibigan ay may respeto sa anumang paniniwala ng bawat isa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-apat, maaaring maging magkaibigan ang isang katutubo at isang lumaki sa syudad. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Panglima, iwasang makipagkaibigan sa mga Muslim. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-anim, tratuhin ng maayos ang mga kaibigang may kakaibang anyo. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-pito, ang magkakaibigan ay nagmamahalan anuman ang paniniwala o relihiyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. At pang-walo, pagtawanan ng kaibigang may kapansanan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Tandaan, ang magkakaibigan ay tanggap ang pagkakaiba-iba ng kani-kanilang paniniwala, pag-iisip at paraan ng pamumuhay. Ipakita ang paggalang sa pagkakaiba-iba upang maging matatag ang pagkakaibigan. Iwasan ang pagtawa, pangungutya at pagsasalita na makasasakit sa kaibigan na may kakaiba ang anyo, pananampalataya at paniniwala. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon,
Magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!